nagdesisyon ang Estados Unidos ng malaking hakbang na nagbago sa digmaan ng Russia at Ukraine magpakailanman. Nagpasya itong magbahagi ng impormasyon sa Ukraine tungkol sa mga target sa loob ng Russia, tumutulong sa puwersa ng Kyiv na sirain pa ang infrastruktura ng Kremlin. Isa itong matapang at mapagpasyang hakbang. Natiyak na magdudulot ng sunod-sunod na reaksyon na may malalawak na epekto. Maaaring ito na ang huling hakbang na dudurog sa Russia. Narito ang paliwanag ng mga nangyari at kahulugan nito sa mga susunod na hakbang. Noong Oktubre 1, iniulat ng Reuters, Wall Street Journal, at iba pang media na pinayagan ng gobyerno ng United States ang mga ahensya ng intelihensya at Pentagon na tumulong sa Ukraine sa pagtukoy at pagsira ng mga lokasyon ng infrastruktura ng enerhiya ng Russia. Ayon sa mga opisyal, makakatanggap ang Kyiv mula United States ng intel tungkol sa oil refinery, pipeline, at istasyon ng kuryente ng Russia na malayo sa hangganan ng Ukraine. Sa madaling salita, gagawing mas madali ng Amerika para sa Ukraine na maglunsad ng mga drone at misil nito sa mismong mga pangunahing bahagi na nagpapatakbo sa industriya ng enerhiya ng Russia at sumusuporta sa ekonomiya nito. Hindi matatawaran ang bigat ng desisyong ito. Alam na ng mga matagal nang sumusubaybay sa digmaan kung paano regular na tina-target ng Ukraine ang mga infrastruktura ng enerhiya ng Russia nitong mga nakaraang linggo at buwan. Madalas iulat kung paano napinsala ng long-range drone attack ng Ukraine ang mga oil refinery, pipeline, imbakan ng gasolina at storage facility ng Russia. Matagal bago naramdaman ng Russia ang epekto, kaya kinailangang magtiis ang Ukraine. Maingat na pinipili at tina-target ng Ukraine ang mga pasilidad at isinakatuparan ang mga plano nito ng perpekto. Pinipili ang tamang oras at lugar ng pag-atake para magdulot ng pinakamalaking pinsala habang tinitiis ang tuloy-tuloy na pag-atake at gabi-gabing pambobomba ng mga kalaban. Ramdam na ngayon ang malaking epekto ng mga pag-atake ng Kyiv. Ayon sa mga pinakabagong estadistika noong Setyembre 28, humigit kumulang 38% ng kapasidad ng pagpipino ng langis ng Rusya ang napatigil dahil sa mga drone attack ng Ukraine. Katumbas ito ng 338,000 at 100 tonelada ng langis kada araw at bumaba ng 1,000,000 tonelada ang produksyon ng gasolina at mga 70% nito o 236,000 tonelada kada araw ay direktang resulta ng mga drone strike ng Ukraine, ayon sa ahensyang pang-analitika na Ciala. Ngayon, ang lokal na pamilihan ng gasolina sa Rusya ay wala ng sapat na supply para matugunan ang demand. Kulang pa ito ng 20% para matugunan ang pangangailangan ng bansa, kaya ramdam na ng mga Ruso ang epekto. Sa dumaraming bilang ng mga rehiyon sa buong bansa, naiulat ang kakulangan at biglang pagtaas ng presyo. May ilang mamamayan na napipilitang lumapit sa mga nagbebenta sa black market para lang makakuha ng gasolina na kailangan nila para mabuhay. Ayon sa ekonomistang Ruso na si Vladislav Inozemtsev, mahigit 300 na independenteng nagbebenta ng gasolina ang napilitang magsara mula noong Mayo bilang direktang resulta ng mga aksyon ng Ukraine. Ang iba naman ay napipilitang gumawa ng matitinding hakbang para manatiling bukas, tulad ng paglilimimita sa mga mamimili sa maliit na dami ng gasolina kada bili, pagbabawal sa mga tao na maglagay ng gasolina sa mga galon, o kahit pagbibigay ng serbisyo lamang sa mga suki o may card na customer. Patuloy pang lumalala ang krisis habang lumilipas ang mga araw. Sa katunayan, ang pinakabagong mga ulat mula sa Rusya ay nagsiwalat na ang Moscow ay naghahanda na ngayong magpatupad ng mga paghihigpit sa pag-export ng diesel, kasunod ng pagbabawal sa pag-export ng gasolina na ipinatupad mas maaga ngayong taon. Dumarami rin ang mga problema sa supply. At kahit ang mga pangunahing lungsod tulad ng Nizhny Novgorod, ang ika-6 na pinakamalaking lungsod sa Rusya, ay nararanasan na ang mga epekto nito. Sa ilang lugar, napipilitan ang mga driver pumila ng lampas, 100 sasakyan at maghintay magdamag para magkaroon sila ng gasolina na kailangan nila papunta at pauwi sa trabaho kinabukasan. Hindi lang ito nakaapekto sa kanlurang Rusya o okupadong teritoryo ng Ukraine, kundi pati rin sa malayong silangan na libu-libong milya ang layo sa labanan. Nahihirapan kumuha ng gasolina ang mga taga-Rusya. Kaya nanawagan si Alexei Maslov, isang lokal na gobernador, na ihinto ang panic buying.
Hindi lang mga ordinaryong tao ang apektado ng krisis sa gasolina na ito. May direktang epekto rin ito sa makinarya ng digmaan ng Kremlin. Pinapahirap nito ang paglipat ng tropa at supply ng Rusya at ang pagpapanatili ng maayos na daloy ng kanilang lohistika militar. Kinumpirma ito ng punong komandante ng Ukraine, Oleksandr Sersky, noong Setyembre 25 na nagsabing malaki ang nabawas sa kakayahan ng military-industrial complex ng kalaban. Nakikita nating ito sa labanan. May krisis sa gasolina sa Rusya na direktang apektado ang lohistika at supply ng kanilang hukbo. Maging sa Rusya, hindi na maitago ng mga masugid na taga-suporta ng Kremlin at nasyonalista ang bigat ng sitwasyon. Si Maxim Kalishnikov, isang kilalang propagandista, ay kamakailan lang umamin na masasabi kong lumalala ang sitwasyon. Umuusbong na ngayon ang krisis sa gasolina. Palakas ng palakas ang mga boses ng mga nagsasabing kailangan na nilang lumipat sa paggamit ng mga kupon para sa konsumo ng gasolina sa Russia. Nasa madaling salita ay mga fuel card. Samantala, sa loob ng Kremlin, nagmamadali ang mga opisyal ng gobyerno na humanap ng solusyon sa problema. Si Deputy Prime Minister Alexander Novak ay nagpaplanong alisin ang import duties sa gasolina mula sa mga bansang Asyano gaya ng China at Timog Korea. Kasama rin ang pagbabalik ng octane boosting additive na ipinagbawal noong 2016 sa isang desperadong pagtatangka na mapahaba ang supply sa loob ng bansa. Umaasa rin ang Russia sa Belarus upang magbigay ng karagdagang import ng gasolina sa mga darating na araw at linggo para mapunan ang kanilang problema sa produksyon. Tumaas ng 3.6% ang mga binibili mula Belarus kumpara noong nakaraang taon. Patuloy ding sinasabi ng mga opisyal ng Kremlin sa publiko na ayos lang ang lahat. Kung saan kamakailan ay iginiit ni Novak na kontrolado ang sitwasyon. Pero ang mga katotohanan at estadistika ng sitwasyon ay nagpapakita ng ibang larawan. At hindi bulag ang mga mamamayang Ruso. Maaring exposed sila sa propaganda ng Kremlin sa telebisyon at kakaunting website na pinapahintulutan nilang bisitahin. Pero nakikita rin nila mismo na tumataas araw-araw ang presyo ng gasolina at iba pang mga pangunahing bilihin. At nalalong humihina ang ekonomiya ng kanilang bansa. At mukhang hindi rin ito gaganda agad. Kamakailan, iminungkahi ng Ministry ng Pananalapi ng Rusya na itaas ang value-added tax mula 20% hanggang 22% sa 2,000 at 26 para makalikom ng 13 trilyong rubles o 155 bilyong dolyar kada taon. Naniniwala ang mga opisyal na kailangan ito para matugunan ang malaking kakulangan sa federal na budget ng Rusya. Umabot sa 488 trilyong rubles, dolyar 611 bilyon, mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Gayunpaman, kahit makahanap ng panandaliang solusyon ang Rusya sa kanilang problemang pinansyal at panggatong, hindi nito basta-basta magagawang burahin ang lahat ng pinsalang ito sa kanilang ekonomiya at industriya ng enerhiya. Nahaharap ito sa malalaking problema sa malalim na estruktural na antas. Nangyari lahat ito dahil sa matalinong estratehiya ng Ukraina na hanapin at tanggalin ang pinakamahahalagang target. Nagawa ng Ukraina ang lahat ng iyon halos mag-isa. Marami itong suporta mula sa kanluran, pero ginamit nito ang sariling intelihensya at yaman para tukuyin at planuhin ang pag-atake sa mga target ng enerhiyang infrastruktura ng Rusya. Kadalasan gamit ang lokal na drone para magdulot ng pinsala. Sa kabila ng halos walang tigil na pag-atake ng mga drone at misil ng Rusya, pati na rin ang pagdepensa sa mga frontline para mapigilan ang mga tropa ng Kremlin na mapasok ang mahahalagang lugar tulad ng lungsod ng Pokrovsk sa Donetsk. Nagawa pa rin ng mga puwersa ng Ukraina na maglaan ng oras at kakayahan para buwagin ang industriya ng langis ng Rusya. Ayon sa Kyiv Post, may hindi bababa sa 21 na pag-atake sa mga oil refinery ng Rusya mula Agosto 1 hanggang Setyembre 19. May ilang pasilidad na tinamaan ng 2 o 3 beses sa maikling panahon. Noong Setyembre, 4 na malalaking pasilidad ang tinamaan, kabilang ang Kinev plant sa Kirishi, Leningrad, ang pangalawang pinakamalaking refinery sa Rusya. Kasama pa ang Rosneft Ryazan Refinery, na isa sa 5 pinakamalalaking refinery ng ganitong uri. Napilitang magsara ang parehong pasilidad matapos ang pag-atake ng Ukraine. Binigyang diin ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine ang kahalagahan ng patuloy na pag-atake sa industriya ng langis ng Russia
At sinabing ang pinakamabisang parusa ay ang mga sunog sa oil refinery, terminal at imbakan ng langis ng Russia. Malaki ang naging limitasyon natin sa industriya ng langis ng Russia, pati sa digmaan. Ngayon, isipin mo na lang kung gaano pa magiging mas epektibo ang Ukraine at kung gaano pa kalaking pinsala ang maibibigay nito sa langis ng Russia kung may suporta ito ng intelihensya mula sa United States. Siyempre, ang Estados Unidos ay hindi lang may pinakamalakas na militar sa mundo, kundi nangunguna rin sa intelihensya. Mayroon itong kakayahan at karanasan para mangalap ng impormasyon sa pinaka-epektibo, episyente, at eksaktong paraan. At ito ang nagbigay dito ng napakahalagang kalamangan sa pagsasagawa ng napakaraming misyon militar noon. Nakikinabang na ang Ukraine sa intelihensya ng Amerika sa digmaan hanggang ngayon. Pero ang ibinibigay lang ng Amerika ay impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa labanan. Sa loob ng mga hangganan ng Ukraine sa mga pinagtatalunang teritoryo tulad ng Donetsk at Luhansk, hindi pa ito nagbibigay sa Kyiv ng anumang datos tungkol sa mga lokasyon sa loob ng Russia. Pero magbabago na ang lahat ng iyan. Sinabi ng opisyal sa Wall Street Journal na naghihintay na lang ang mga ahensya ng pinal na pahintulot mula White House bago ilabas ang datos sa militar ng Ukraine. Maaaring dumating ang pahintulot anumang oras. Kaya posibleng matanggap na ng Ukraine ang pinakamalaking intelligence boost nila sa digmaan sa loob ng ilang araw o oras. Sinasabi ring hinihikayat ng United States, ang mga kaalyado sa NATO, na gayahin sila at ibahagi ang impormasyon nila sa Kiev. Bigla, maaaring makakuha ang puwersa ng Ukraine ng maraming mahalagang impormasyon tungkol sa mga pangunahing target sa loob ng Russia. Sa puntong iyon, tiyak na papanig na ang labanan sa Ukraine. Dahil sa bagong impormasyon, mas epektibo at mapanganib ang mga puwersa ng Ukraine sa pagpili ng target, pagpaplano ng atake at pagsasagawa ng estratehiya. Maaari nilang burahin sa mapa ang maraming target na may kaugnayan sa langis at gasolina, na magpapahina sa industriya ng enerhiya at magpapalala ng kakulangan sa gasolina. At sa literal na paraan, sinusunog ang Russia. Iniiwan ng Kremlin sa isang estado ng kaguluhan at sakuna na walang kasagutan at walang malabasan. Samantala, ang Rusya, na hirap nang pigilan ang mga drone ng Ukraine, ay tiyak na lalo pang mahihirapan. Hulaan ang mga galaw ng Kyiv at gawin ang mga kinakailangang hakbang para maprotektahan ang kanilang energy infrastructure kung kailangan nilang gumante. Hindi lang laban sa intelligence ng Ukraine, kundi pati na rin sa intel ng United States at NATO. Ang hakbang na ito ay dapat ding magdulot ng takot sa puso mismo ni Vladimir Putin. Ito ang pinakamalaking palatandaan ng malaking pagbabago ng United States sa digmaan sa ilalim ni Pangulong Trump. Bago ang puntong ito, pangunahing nais ni Trump na ituon ang pansin sa pagtatapos ng digmaan sa pamamagitan ng diplomatikong negosasyon. Nakipagkita kina Putin at Zelensky at sinubukang magkasundo ng kasunduan kung saan isusuko ng Ukraine ang ilan sa kanilang mga teritoryo. Binanggit niya ang pananatili ng Russia sa Crimea at iginit na dapat isakripisyo ng Ukraine ang Donetsk at Luhansk para matigil ang labanan. Sa mga nagdaang linggo, gayunpaman nagbago na ang lahat. Sinasabing lalo nang nagagalit at nababahala si Trump kay Putin at ngayon ay lumalayo na siya sa leader ng Russia. Mas pinipili na ngayon na ipahayag ang kanyang suporta sa Ukraine. Noong unang Setyembre, inaprubahan ng administrasyon ang malaking armas at tulong para sa Kyiv na popondohan ng mga NATO bansa. Pagkatapos, noong Setyembre 23, naglabas ng nakakagulat na pahayag si Trump sa kanyang social media site na Truth Social na nagsasabing maaaring mabawi ng Ukraine ang lahat ng lupang nawala sa kanila sa Russia sa buong panahon ng digmaan. Sangayon. Matapos makilala at lubos na maunawaan ang sitwasyong militar at ekonomiya ng Ukraine at Russia, at matapos makita ang problemang pang-ekonomiya na dulot nito sa Russia, sa palagay ko, dahil sa tulong ng European Union, kaya ng Ukraine na lumaban at mabawi ang buong bansa. Malaking tulong ang pasensya at pinansyal na suporta ng Europa, lalo na ng NATO, para mabawi ang mga orihinal na hangganan ng digmaan. Tinawag ng United States President ang Russia na paper tiger. Pinuna ang paglaban nito ng walang malinaw na layunin at nangakong dagdagang suporta ng United States sa NATO at Ukraine. Handa nang magbahagi ng intelihensya si Trump sa Kiev, palatandaan na sawa na siya sa puro salita at nais nang gumawa ng matapang na hakbang para tapusin ang digmaan sa anumang paraan. Mayroon lang isang problema. Kahit pa may intelihensiya ng United States sa kanilang panig,
Kailangan pa rin ng Ukraine ng mga kinakailangang sandata para magsagawa ng malalayong at malalalim na pag-atake sa infrastruktura ng Russia. Napatunayang epektibo ang mga drone hanggang isang punto. Pero hindi nito kayang magdulot ng seryosong, pangmatagalang pinsala na magpapaluhod sa Kremlin. Kailangan din nitong harapin ang mga limitasyon sa paggamit ng ilang sandatang galing sa mga kaalyadong kanluranin. Halimbawa, hinihiling ng United States na magpaalam muna ang puwersang Ukranyano bago gamitin ang ATACMS missile sa target ng Russia. Matagal nang na-delay ang mga bagong padala ng ATACMS. Wala ring missile ang Ukraine para tamaan ang mga target na daan-daang milya mula sa kanilang hangganan. Dahil limitado ang abot ng ATACMS at Storm Shadows mula sa kaalyado nila. Pero maaring magbago na rin iyon. Dahil hindi lang basta magbabahagi ng intelihensya ang United States sa Ukraine, pinag-iisipan din nitong bigyan ang Kyiv ng ilan sa pinakamalalakas na cruise missile na kilala ng tao, ang Tomahawk. Sikat ang Tomahawk missile dahil kayang tumama sa target mula 1,000 milya ang layo. Habang gumagawa ang Ukraine ng sariling long-range missiles gaya ng Flamingo at Long Neptune, kulang pa ito sa infrastruktura para sa malawakang produksyon. Hindi pa nila kayang magplano ng malalalim na pag-atake sa loob ng Russia ngayon. Pero kung bigla silang makatanggap ng malaking batch ng Tomahawk, agad silang makakakilos. Matutukoy at masisira nila ang mga target ng enerhiya daan-daang milya sa loob ng Russia, kabilang sa paligid ng Moscow, gamit ang mataas na katumpakan at lakas. Bukod sa kamanghamanghang layo, napakaliksi rin ng mga Tomahawk. Kaya nitong umabot sa pinakamataas na bilis na humigit kumulang 500 at 70 milya bawat oras at magsagawa ng mga pag-iwas sa ere upang makaiwas sa mga interceptor ng kalaban. Sinusundan din nito ang mabababang altitude na ruta ng paglipad para hindi matukoy ng mga radar at air defense system ng kalaban. Epektibo silang tumama sa target at bawat isa ay kayang magdala ng high explosive na ulo ng bala na hanggang 1,000 libra. Kaya kapag tumama ang mga missile na ito, mayroon silang kapangyarihang gawing abo at guho ang buong mga estruktura, mga paliparan, imbakan ng bala, mga refinery ng langis, mga pasilidad ng imbakan ng gasolina. Lahat ng ganitong uri ng target ay walang kakayahang tumagal sa isang direktang tama mula sa isang Tomahawk na missile. May mahabang ebidensya niyan dahil ginamit na ng United States ang Tomahawk sa mga labanan mula dekada 90. Napatumba na nila ang maraming target sa Iraq, Iran, Afghanistan at Syria. Malapit na ring mangyari ito sa Russia. Sa panayam ni United States Pangalawang Pangulo James David Vance sa Fox News noong Setyembre 28. Sabi pa ni Vance, "Alam kong kasalukuyan tayong nag-uusap tungkol sa isyong iyan ngayon. Bagamat wala pang pinal na desisyon, malinaw na seryosong pinag-iisipan ng United States na bigyan ang Kyiv ng Tomahawk o maaring Barracuda missiles na kilala rin sa kahanga-hangang subsonic na bilis ng paglipad at mahabang abot na hanggang 580 milya. Nangako ang Alemanya ng dagdag na long-range na armas para sa Ukraine. Kapag nakuha ng Kyiv ang mga sandatang may gabay mula sa intelihensya ng Amerika, halos hindi na mapipigilan ang kanilang puwersa. Kumpleto sa armas at impormasyon, magkakaroon sila ng lahat ng kailangan para tamaan ang Russia sa pinakamasakit na bahagi. Titirahin nila ang mahahalagang lokasyon at sisirain ang mga bahagi ng energy infrastructure. Mula doon, maaaring magsimula ang sunod-sunod na mga pangyayari. Magkakaroon pa ng pag-atake sa energy location sa Russia na magpapababa pa ng kapasidad sa produksyon ng langis. Magdudulot ito ng negatibong epekto sa ekonomiya at magpapababa sa kalidad ng pamumuhay at kakayahang gumastos ng mga mamamayang Ruso. Lalong lalaki ang galit at pagkadismaya sa Kremlin habang naghahanap ng masisisi ang mga tao at sa huli, maging ang mga oligarko at nasyonalista na matagal nang sumusuporta kay Putin ay maaaring magpasya na tama na at tuluyang tumalikod sa Pangulo. Sa puntong iyon, kahit si Putin, na maraming matitinding pahayag tungkol sa pag-aari ng Russia sa Ukraine at halos walang ipinakitang tunay na kagustuhang itigil ang digmaan, maaaring mapilitang aminin ang pagkatalo at umupo sa negotiating table upang wakasan na ang madugong labang ito.
Alamin pa tungkol sa posibilidad ng pagpapadala ng United States ng Tomahawk missile sa Ukraine sa aming bagong video na naglalahad ng teknikal na detalye at kasaysayan ng sandatang ito. Para maintindihan ang hirap ng buhay ni Putin, panoorin ang video na ito na nagpapaliwanag kung paano maging ang malalaking taga-suporta ng Kremlin at pro-Putin nasyonalista ay unti-unti nang tumatalikod sa kanilang pinuno. At syempre, siguraduhin mong mag-subscribe sa aming channel at yung notifications para ikaw ang isa sa mga unang makakaalam ng pinakabagong balita at mga kaganapan tungkol sa digmaang ito at iba pang malalaking military conflict sa buong mundo.